Ayan guys, hindi ko ibababa yung silinyador. Shucks, mali yung pasok. So hawakan ko na yung manubela pero hindi ako magka-clutch. Woohoo! Ang lupit! Ayan, what's up guys? At tetestingin natin ngayon tong bagong biling C1000. Bali second hand siya guys. At nakaano daw siya, reflash na daw at naka dyno and tune. So wala naman ako masyadong idea doon ano, pero ang alam ko lang doon ay parang tatanggalin niya yung limiter ano, kumbaga yun lang pagkakaalam mo, parang bubuksan niya yung o pakakawalan niya yung tinatago niyang lakas o isasagad niya na. So bali pala guys, ang may-ari nito dati ang mekaniko na galing Germany. So dahil yung kanyang asawa ay mga anak na ay buntis at magiging tatay na siya, so kaya napag-isipan niya yung dalawang bike niya ay ibenta na lang. So ano siya guys, model 2019. Nakuha ko siya ng 8,000 km yung tinakbo niya. At yan siya. So yung mga stock naman niya, binigay naman niya sa akin. At may libre pa akong isang full exhaust na M4 yung tatak niya. So mabait, nakuha ko siya ng ano, medyo mataas nga lang, 550. So naanoan lang ako, namurahan lang ako at nagandahan din naman ako. Kaya lang may mga binago na siya. So marami, kagaya dito parang may butas. Tapos itong signal light pinalitan niya na rin. So binigay niya naman yung mga stock niyan, yung mga nauna. So yun, previous na rin nyo to, may load pa rin, nagamit ko kanina. At yun, kung mapapansin nyo guys, ito nakababa siya, nakababa at saka may lowering kit siya kasi yung may-ari guys hindi ganun kataasan ano. At ayun guys, yung lowering kit niya, tingnan natin. Ayan, so mukhang may kamahalan naman ano. Itong kadena rin, penaltan niya ng gold. Ayan. At nakaano siya guys, full exhaust na original na, ang tawag dito, Akrapovic. Ayan, so titanium daw yan. Kung kano daw yung bili niya dito, binili niya yata daw guys ng mayigit parang 90,000 daw to, itong Acra. Alright, ayan, pati itong hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero full fiber naman siya, full carbon fiber. So ayun lang. At testing natin sa expressway kung ano yung pinagkaiba ng reflash na tune, as in lahat na. Siguro hindi lang na rebore, kasi familiar ako dyan sa rebore, pinapalitan ng mas malaking piston. Pero bihira sa mga bagong big bike, bihira gawin yun. At saka guys, ito pa pala no, ito pa rin yung yung quick shifter. Ayan, kung mapapansin nyo, may wire siya dito, which is oo nga pala no, testing natin ito mamaya. Ang quick shifter naman, ang kwento niya sa akin ay high RPM ka na. Let's say sabihin natin sumasagad na yung RPM mo, doon mo siya pwede gamitin. Kumbaga wag ka na mag clutch, kahit naka steady yung silinyador mo, pwede mo siya i-cambio. Kasi ang purpose niya yata guys, puputulin niya yung kuryente na nagsusunog sa spark plug. Yun ang pagkakasabi no, at hindi ko naman masyadong naiintindihan pa yan. At yun nga sabi niya na delikado daw kung siya pa mismo magka-clutch ng hatawan na, kasi pwedeng gumalaw nga naman daw yung manubela. Kaya may quick shifter siya. Kasi anto guys pinangdadrag niya dati. Testingin natin. Ayan, at masusubukan natin yung bago natin bili na C1000R na naka-reflash daw at saka naka-dyno, naka-tune. So wala naman ako masyadong idea doon ano, pero kumbaga sa
sa computer naka-overclock na siya, parang ganun ang tating ko lang ha. So yun, matetest natin kung anong pinagkaiba doon sa isa sa stock, kasi may stock din naman akong na test. Ang pagkakaalam ko lang guys sa mga ganyan, ano, yung reflash, tune, ano pa ba, remap, pinapadyno, ayan no. So kung talagang ano, yung gusto mong maano yung power ng bike mo. Pero sa mga hindi naman interesado doon, okay na yung stock kasi napakalakas na, dahil 1000cc naman na yan. Pero kung gusto mo talagang isagad yung pinaka maximum ano talaga niya, power, ayan, pwede naman. Mga 1/4 pa lang yung nagagamit ko. Lakas. Alright. Wow. Mukhang iba nga pala. Subukan natin yung sinasabi niyang quick shifter. Kahit di daw ako mag-clutch, pwede. Alright, testingin natin. Pero dapat mataas daw yung RPM, which is mga dito 800 pa yan. Ayan, medyo marami pa sasakyan. Pero dahil may quick shifter siya, hindi ko ibababa yung silinyador. Kung maganda yung pasok nung cambio. Oh, ayan guys ha. Baka bigla akong ano, bawas tayo, bawas. Ayan guys ha, hindi ko ibababa yung silinyador. Shucks, mali yung pasok. Mali. Pababa yung cambio ko. Ayun. Ito na. Hindi nakababa cambio. Mukhang pwede Medyo may konting kadyot eh. Yun na ba yun? Hindi ko alam. Isa pa. Hindi masyadong makataw. Dami sasakyan. Malapit na mag-exit. Mali yung cambio ko kanina. Baliktad. Imbis na padagdag, pabawas. Malakas yung dyno. At saka ano ba yung tawag dyan? Dyno, reflash, tune, tono. Yun, tune, tinotono, no? Yan na. Medyo may konting ano, pero maganda yung pasok niya. Accepted naman. Hindi naman yung tipo na masisira yung makina eh. Ayan guys ha. So hawakan ko na yung manubela, pero hindi ako magka-clutch. Woohoo! Ang lupit! Ayan na nga! Woohoo! Ganda! Parang automatic. Ganda ng pasok ng ng cambio guys. Yun na ba yun? Lupit! Yung pala yun, kaya palang mahal ng presyo nun. Sabi sa akin nung unang may-ari dati, worth 25,000 daw yung pakabit niya ng quick shifter. Comment kayo guys kung yun ba ay tama at necessary ba na maglagay tayo nun. Diba? Sa tingin ko lang, kung trip nyo lang, kung marami naman kayong pwede, why not? Para try natin, diba? Isa pa. Alright, 5. Woohoo! Going to 6. Alright. Ayan na guys, ayan na. Walang babaan na silinyador. Sing. Ay shit, naibaba ko. Sorry. Sabay. Ayan, naibaba ko yung silinyador eh. Ayan. Guys, naramdaman ko yung sinabi niya na yung quick shifter gagamitin mo sa high RPM, which is kanina yon, yung itong huli lang, ito lang. Medyo may konting kadyot siya eh. Medyo hindi maganda, kaya dapat talaga mataas, which is yung arangkada. Kaya lang mag-exit na tayo ng sukat, kaya the other day ulit So dito ko na guys tatapusin yung
ating content sa C1000 na naka dyno, reflash, naka tono, naka quick shifter. Yan. So para sa akin guys, yung naka dyno, naka remap, reflash, naka tono ay maganda. Maganda guys, lalo na kung mahilig ka magsilinyador na magsilinyador, kasi hindi advisable sa big bike nang hindi naka reflash na yung sinisilinyador mo ng sinisilinyador, ano. So medyo ano medyo ayan, meron tayong kasamahan dito, parang kilala ko to si Sir. Medyo hindi siya maganda sa stock. O dito ka na bro. Yan. Kaya ang sabi sa akin nung may-ari, which is yun nga, mekaniko sa Germany, automotive nga lang, ay hindi advisable na mag over rev ka ng over rev ng stock pa ang iyong bike. Ayan. So para sa akin guys, yung reflash, remap, tono, dyno ay maganda. Maganda siya guys. O isa pa, baka magwili. Hindi guys, napansin ko pagka ikaw naka quick shifter at mababa ang RPM mo, no, hindi siya advisable. Kasi kanina nung huli lang medyo hindi maganda yung pasok. Pero yung testing natin na mataas siya, which is nasa ano ba to, 800 ba tawag dito, 900, yung malapit na yan, itong 9 or 8, maganda parang automatic, ang ganda. Malaking pakinabang yun sa, lalo na sa drag, yung na mahilig mag drag, no, yung arangkada na straight, yun timing na timing talaga lahat ng pedal mo pasok sa speed. Kasi pagka may nag-clutch ka pa, which is yun, tatiming ka pa niyan tatiming ka pa niyan. Pero pag dun nga naka-throttle ka at diretso shift ka na at the higher gear, maganda, dire-diretso lang. Dito ko natatapusin yung tungkol sa dyno, ano, at saka sa remap, at saka sa quick shifter, at saka sa tono. Bye bye, see you on next vlog.